Luzon, Pilipinas at buong mundo. Naitay Kapuso, peram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood sa Facebook at YouTube, sa mga nakikinig sa Dizzy Double B. Welcome to the program. Ang ating bisita po ngayong hapon ay isa sa pinakamahusay na aktor ng kanyang henerasyon. He has a story to tell. At yan po ang ating pakikinggan ngayong hapon. Naitay Kapuso, please welcome Jiro Manyo. Kumusta? Okay naman po. Maraming salamat, Jiro. Kumusta ang buhay-buhay? Mabuti naman po. Nasa bahay lang. Papahinga po. Hindi mo namimiss ang pagiging artista? Namimiss po kapag lumalabas ako kasi ang dami pa rin taong bumabati sa akin. Kahit sa social media po. Anong ginagawa mo? Anong sinasabi mo sa kanila? Salamat. Nagpapasalamat po ako palagi. Lalo na kapag yung matatanda na, hindi ko nakilala talaga. Pag binati, di ba si Jiro Manyo ka? Opo. Salamat po. At syempre, naalala ka nila, lalo na't you are extraordinarily talented. Maraming makakaalala sa'yo dahil halimbawa yung Magnifico, mahirap makalimutan. At iba pang mga pelikula. Pero iba-iba ang reaksyon, di ba? May mga magsasabing, Jiro, kumusta? Mabuti. Jiro, ba't hindi ka mag-artista muli? Anong sinasabi mo pag tinatanong ka ng tao? Minsan po, paulit-ulit eh. Sabi ko, minsan sinasabi ko na lang, nagpapahinga pa po kasi ako dahil kailangan ko pa po ng full recovery. Minsan yung iba alam na kung bakit ayoko nang bumalik. Yung iba nangungulit. Iba-ibang tao, iba-iba iba't ibang reaksyon. Okay. Pero nasasanay ka na. Sanay na po. Hindi ka napipikon. Ay, hindi po. Okay. Bago natin ipagpatuloy ang kwentuhan sa pagiging artista, puntahan natin yung talagang pinag-usapan ng sambayanan ngayon, itong iyong tropeo na galing sa Gawad Urian. Ano ba ang kwento? Ang totoo po kasi niyan, Tito Boy, nag-uusap po kami ng utol ko, asawa po ng ate ko sa bahay namin, na panoorin ko kaya itong si Boss Toyo, ano kayang pwede kong gawin? Sabi niya, pwede mo nga benta dyan yung trophy mo. Sabi niya, ganun? Sabi ko, ano kayang trophy? Akyataw ko kagad sa taas. Chinek ko yung mga trophy ko. Ang dami pa. Sabi ko, ano kayang pipiliin ko? Wala muna ako nakita eh. Hanggang sa sabi ko, check ko kaya si Boss Toyo, kung makokontak ko, puntahan ko kinabukasan. Hindi kayo magkakilala? Hindi po eh. Okay. Daling ko yung trophy ko. Yung Gawad Urian, yun nga yung napili ko. Bakit Gawad Urian? Dahil po dun sa bato, yung M. Kasi may tatak po yun eh, manunuring Pelikulang Pilipino. Oo. Sabi ko, siguro bagay to, ipatago ko kay Boss Toyo. Yun nga po yung term. Marami rin po nagtatanong bakit daw po ipapatago ko. Kasi nga po si Boss Toyo po magtatayo po ng museum. Sabi ko, one day, gusto kong makita yung trophy ko kasama yung mga ibang artista na nandun. Okay. Itama mo yung mga narinig namin, itama mo yung mga nabasa namin sa social media. Dahil ang pagkakaalam namin ay nahanap mo nga si Boss Toyo. Okay. Pumutok yung kwento ni Boss Toyo sa ilan sa atin dahil doon sa jersey ni Francis Magalona, ng dakilang musikero. So, ang nakuha naming kwento, Jiro, at sabi ko nga itama mo kung ano ang mali, ay pumunta ka doon, the word used was isasanla. At ang unang amount na napag-usapan ay 500,000. Tapos nagkaroon ng negosasyon. Naging 50, naging 75. And now you're telling me na ipapatago ko lamang dahil sa museo. Okay. So, ano ang tama? Yun po kasi yung napag-usapan namin sa bahay po. And then, nung nakapunta na ako kay Boss Toyo, sabi niya, ano yung dala mo? Trophy. Hanggang sa nagkwentuhan po kami, sabi niya, magkano to? Pero may idea na rin po ako kasi napapanood ko po yung Pinoy Pound Stars sa YouTube. Magkano to? Ang unang tawad ko sa kanya is 500,000. So tama yung amount na yun? Opo, Okay. 500,000. Sabi niya, baba tayo ng 50, naging 65, 70, 75.
nag-deal na po kami. So, there was an intention na isanla, ibenta, ipatago, ano yun? Wala po akong idea doon eh. So wala. Opo. Wala. Basta alam mo lang, iiwanan mo yung tropeo, pero Hindi ko po alam na may tawaran. Kaya ang sabi ko po sa kanya, boss, wala po akong idea. Sabi niya, di bale, wala kang idea. Magkano yung gusto mong biling ko to? Sabi ko, 500,000. okay. Tapos bumaba po. Nag-deal na kami sa 75. Alright. Ang pagkakaalam naman namin ay tinitingnan ni Boss Toyo yung point of view ng magkano ko ito mapapasa sa merkado ko. Isa pa po yun. Di ba? Na parang tinitingnan niya hindi lamang yung halaga siguro from your point of view, pero para sa kanya, paano ko ba ito mapapasa? So, in that context, ang nangyayari doon ay bentahan. So ngayon, na naiwanan mo na, whatever the term is, yung tropeo kay Boss Toyo, wala na sa iyo ang pag-aaring yon Wala na po. ng tropeo. Kay Boss So Toyo. kung halimbawa magdesisyon na ilagay si Boss Toyo sa museo, okay yon. Kung halimbawa meron siyang kliyente na magka-interest doon sa iyong trophy, kanya na ang kapangyarihan yon. Opo. Okay. Marami lamang ang, alam mo naman sa buhay natin ngayon, Jiro, lalo na with social media, lahat may opinion, lahat may masasabi. So, ang katanungan, bakit nagbebenta ng tropeo si Jiro Manyo? Isa na rin po sa sinagot ko yan na dahil po sa pangangailangan din po. Dahil nangyari po yun nung December 26, nagpunta po kami doon sa shop ni Boss Toyo. And then sabi ko, kailangan ko kasi ng panggasto sa New Year and konting pangangailangan sa bahay, masagot ko. Kaya po na ibenta yung trophy. Ako sa puso ko, naiintindihan ko yun. Hindi lang tayo sanay. At ako nung nabasa ko yun, narinig ko yung kwento, desisyon yun eh. I decided not to judge. Unang-una, wala akong karapatan. Pangalawa, alam ko, bilang tao, kasamahan mo sa industriya, na hindi ko pag-aari yun. Pag-aari mo yun, and you deserved that trophy. Pero siyempre, iba't iba, di ba? Yung reaksyon na, sayang naman yung trophy. At saka ang trophy hindi ibinibenta. Ay, ang trophy. Pero, ang sinasabi mo ngayon, source ko ito eh. May pangangailangan kami sa bahay. Tsaka po, ang saya nga po kasi kapag napapanood ko pa ulit-ulit sa YouTube eh. Hindi ko talaga ini-expect na ganun yung mangyayari. And then, naging okay na ako sa 75,000. Masaya na po ako nun. I know you're working for a rehab center now. Kwentuhan mo kami. Kapag po umuwi po ako ng Bataan, nagvo-volunteer po ako sa rehab po. And isa po ako sa mga volunteer staff doon na nagbibigay ng testimony, lalo na kapag may mga special events po, like drug abuse, prevention and control, ganun. Mga patungkol po sa pag-iwas sa masamang bisyo. Kami po yung nagbibigay ng inspiration and yun, nagga-guide po sa mga residente na mga bagong pasok. So when you do your testimonials, ano ang laman ng patutuong ito? Yung testimony, what do you say? Kwento ng buhay po talaga. Yung tunay na kwento ng buhay po kung paano ko nagsimula magbisyo hanggang sa napabisyo, may mga tropang kasama, tapos anong naging desisyon ko, bakit ako pumasok sa rehab, and ano yung feedback sa akin, hanggang sa nagbago, kinikwento ko kung paano magbago. Maraming bata ang nagmamasid ng pag-uusap na ito. Ano yung mga importanteng leksyon na nais mong ibahagi? Ano yung mga nais mong sabihin sa kanila para, in your words, makaiwas sa masamang bisyo? Siyempre po, yung kalusugan natin, pinakamahalaga sa buhay natin, and yung relationship with the family po. Yung pag-aaral, yun po yung wag na wag po nating papabayaan. Lalong-lalo na po yung pagdarasal po. Jiro, sa mga nangyari sa buhay mo, wala kang sinisisi? Wala po, Tito Boy. Kasi inihintay ko pa po yung siguro yung mas, mas para sa akin. Kaysa po makipag-unahan ako sa iba na
baka madapa ako ulit, magkamali na naman ako. Pag naalala mo ang mama mo, what comes to mind? Ano po, yung bonding namin dati, lalo na po yung kapag minsan nahihirapan din ako sa kanyang i-handle kapag kailangan niya ng panggastos, pinipilit ko pong ilabas yung pera ko para maipadialysis ko siya, maipagamot ko. Tsaka po yung kasi may tinitiran po kaming bahay noon, magkakasama po kami ng kapatid ko. Yun po, yung sama-sama kami noon. Naalala ko minsan, napagkikwentuhan namin ng mga pinsan ko, nung buhay pa siya, tapos kahit nung wala na siya, nagpaparamdam. Nung mga panahon na yon, Jiro, ano yung pangarap mo? Ano yung mga gusto mo sa buhay? Gusto ko pong makatapos ng pag-aaral. Sabi ko dahil marami akong gustong pasukin. Lalo na yung mga pinaghirapan ko noon na pwede ko ipagmalaki. Ba't hindi mo pinuntahan yun? Dahil po siguro naging part ng experience ko yung madapa. At yung pagkadapa na yun ay may kinalaman sa droga. May kinalaman ba yung fame? May kinalaman ba yung malaki ang bayad sa pag-aartista? Malaki ba ang kinalaman doon sa mundo natin na ginagalawan? Kaya natapilo ka? Sa tingin ko po, sarili ko po yung Nagkaroon ng problema? Opo. Wala po kasi akong sininsi ever since na kahit family ko po, minsan nag-aaway kami. Wala po akong naisumbat sa kanila na dahil sa ganito, kaya ako nagkamali. Dahil sa inyo, kaya ako nawala doon. Wala kang ganun. Po. Pero nagagalit po ako. Minsan, naaaway ko yung mga pinsan ko, yung tito ko, ganun. Pero ano po yun paglalambing. Baby ka nang iniwanan ka ng mami mo, bumalik sa Japan, minahal at inalagaan ka ng Daddy Andrew mo. Opo. Was there a point na hinanap mo ang tunay mong tatay? Hinanap ko po, nagtanong-tanong po ako sa kanila, una sa family ko. Sabi nila, isang beses lang daw yun nagpunta. Sa Pilipinas? Opo, pinagpupuntis po ako ng mother ko. Okay. And iniwan po sa bahay yung mother ko, umalis daw po, mag-isa. Tapos, iyak daw po ng iyak yung mother ko noon dahil nga, masama daw yung sinabi sa mother ko. Parang ganun. Hindi ko po alam kung ano. Okay. Tapos yun hanggang sa pinanganak na po ako, nawala na siya. Mother ko na lang po yung mag-isang umuwi na. And you never saw him again? Hindi na. I go back to that question. Was there a time in your life na hinanap mo ang ama mo? Hinanap ko po tinanong ko po sa kanila Bakit? sa family ko. Ano lang po, kumbaga parang nainganyo lang ako na makita siya kung totoo ba na ang tatay ko ay Japanese. Yun lang naman po yung naiisip ko. Dahil lumaki po ako dito sa Pilipinas, wala naman po siya. Kung nagkaroon ka ng pagkakataon na makaharap ng tatay mo, ano kaya ang una mong itatanong sa kanya? Kung kilala po ba niya ako na anak niya. And would that have mattered? I mean, gaano kahalaga yung sabi niyang, yes, anak kita? Okay na po, salamat. Pagkatapos ng salamat, Hiwalay na, okay na. okay ka na? Opo. That's all you Di wanted? bali na po lahat, okay na po. That's all you wanted to know? Opo. Chiro, alam mong napakahusay mong artista. Aware ka doon? Yes po, Tito Boy. At pag tinatanong ka kanina, we were starting to talk about it. Jiro, mag-aartista ka pa ba? Jiro, sayang naman, ang galing-galing mo. Pero ikaw, you're not closing doors to the possibility na babalik at babalik ka bilang isang artista. Pinipili ko po sa ngayon po. Pinipili mo ang alin. Yung mga tinatanggap ko po na pwedeng... So patuloy pa rin ang pag-aartista, pero namimili ka ng roles. Opo, pero hindi na po katulad dati. Yung babad talaga ako sa TV. Bakit? Kasi po, pinagbawalan po ako ng mga doktor sa rehab po na baka daw po maging effects ng stress ko. Magkasakit daw po ako ulit. Dahil hanggang ngayon po nagtitake po ako ng medicine. At saka yung stress sa shooting, sa taping, ay maaaring hindi maganda sa iyong kalusugan. Tsaka marami pong pinawal sa akin. Bawal po mapuyat,
Bawal po akong masyadong magalit, yung mga substance, mga ganun. Jiro, nung mga panahon na nangangailangan ka ng tulong, nung mga panahon na nangangailangan ka ng mga kaibigan, noong mga panahon na nangangailangan ka ng suporta, at hindi ka nakakuha ng maraming suporta, hindi lamang sa show business, pero sa mga kaibigan, sa kamag-anak, did you feel na lumalaban kang mag-isa? Naramdaman mo ba na bakit nung ako'y kumikita, bukas ang pera ko, tumulong naman ako? May tampo ka ba sa industriya? Ang kasagutan sa pagbabalik po ng Fast Talk with Boy Abunda. Kami nagbabalik po dito sa Fast Talk with Boy Abunda. Kasama pa rin po natin si Jiro Manyo. Bago natin ipagpatuloy ang kwentuhan natin, Jiro, let's do Fast Talk. 2 minutes to do this and our time begins now. Best actor, best father. Best father. Magnifico, magnificent. Magnificent. Iyakin, tigasin. Tigasin. Magsisikap, magsasaing. Magsasaing. Magtitino, magtataho. Magtitino. Mabuting anak, mabuting ama. Mabuting ama. Mabuting ama, mabuting asawa. Mabuting ama. Gagawing pelikula ang buhay mo. Anong title? The Jiro Manyo. Story. Sinong gaganap na ikaw? Ako na po. Aktor na hinahangaan mo. Robin Padilla. Paborito mong pelikula. Anghel sa Lupa. Role na hindi makakalimutan. Magnifico. Your strength as an actor. Trophies. Weakness. Family. Bilang tao, ano ang biggest achievement mo? Maging famous po. Yes or no, babalik ka sa showbiz? No. Ano ang hindi mo na uulitin? Magbisyo po. Ano ang hinahanap-hanap mo pa rin? Family po. Yes or no, magmamahal pang muli? Yes. Utak o puso? Utak. Kailan ka huling umiyak? Matagal na po. Kailan ka huling nagsinungaling? Matagal na rin po. Sino ang huli mong sinabihan ng I love you? Girlfriend ko po. Lights on or lights off? Lights on. Happiness or chocolates? Happiness. Complete the sentence. Ako si Jiro Manyo, nadapa man ako noon, pero Babangon ako muli. nagtampo ka sa industriya. Hindi po. Parang feeling ko lang po, I need some space para makagawa ako ng sarili kong kagustuhan. Nasaan ka ngayon? Ngayon, sa buhay mo, habang tayo nag-uusap. Nasa reality. At ang realidad na yan ay, Yung harapin ko pa po yung mga pagsubok sa buhay ko at tumayo po ako sa sarili kong paa. sino ang kasama mo sa pagharap na ito? Pamilya po. Hanggat kaya. Pero bilang isang artista, Jiro, anong proseso mo? Paano ka umatake ng role? Kinukuha ko sa kalooban ko. Sa kwento mo, Opo. sa loob mo. Ikaw ba yung tipong artista na gumagawa ng kwento tungkol sa role? Ito yung backstory. Dito siya galing. O ikaw ba yung klase ng artista na pupunta lamang sa script? Ito ang kwento, dito ang kwento. Gusto ko po galing po sa history. And hindi lang po sa sarili ko. Sa lahat po. Kung meron kang hihinga ng tawad at kung meron kang pasasalamatan ngayon sa buhay mo, sino sila at paano mo gagawin? Parang salamat at patawad. Salamat po sa buhay na ipinagkaloob sa akin ng Diyos. Dahil po, habang nabubuhay po ako dito sa lupa, nagpapatuloy po yung misyon na ginagampanan ko. At patawad po sa mga nagkakamali at nagkakasala sa akin at sa lahat po ng mga nagtitiwala po sa pangalan po ng Diyos. Pero wala kang specific na mga tao, mga dumaan at dinaanan mo sa buhay na gusto mong sabihin, salamat, Sen, salamat, Cecil, sa 1 kilong paalala para na. po ako madidistract pag gano'n. Ah, talaga? So, ang ginagawa ko po, kinikip ko siya sa sarili ko. And then,
yun na, parang feeling ko na sasagot po yung mga dasal ko para sa lahat. Taimtim ka magdasal. Nanay mo nandyan. Nagmamasid lang yan sa ating pag-uusap. Anong sasabihin mo sa kanya? Ma, kamusta na? Anong balita? Ito ako. Mataba na naman. Ayun, siyempre, nakaka-miss din yung sama-sama nun. Walang problema. Kahit saan magpunta, nakakapasyal. Yun lang, okay naman kami. Tsaka, masaya naman ako. At cute pa naman, ma. Jero, maraming salamat. Maraming salamat. God bless you. Thank you po, Tito Boy. At napakasarap pakinggan yung sinasabi mo, sinusurrender ko ang aking buhay. Bahala na siya. And as you do, you share. Mula sa amin dito, sa aming munting programa, maraming salamat. Nay, Tay, Kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga tahanan at puso araw-araw. Stay kind. Make your nanay and tatay proud. #say thank you. Do one good thing a day. Tawag namin dyan, just one, isa lang. And let's make this world a better place. Goodbye for now. God bless.